And sinasabi niya, in my opinion, this was a crazy scheme because the release of the former president would require the cooperation of the Dutch government, something unlikely to be forthcoming if they are being sued by the person concerned. I was also told, okay, I was also told that once the Dutch lawyer learned that Harry Roque was fugitive from justice, he severed all contact with him. Excuse me, Kopman. Mga kababayan, alam ni Attorney Knoops kung ano ang status ni Harry Roque. I was there. Sinabi ni Harry Roque na I am an asylum seeker. Inaantay ko na gato, nilatag lahat yan ni Harry Roque. In the first place, Kaufman. The reason why, kaya nandyan si Harry Roque sa Netherlands, dahil number 1, pinapunta siya ni Pangulong Duterte, ay ni Inday Sara, na another number 1, kaya siya nagkaroon ng ganyang kaso dahil sa bangag Marcos administration at kakatanggol ni Harry Roque sa mga Duterte. Isaksak mo yan sa utak mo at ang mga kasabwat mong alpotera. Sabihin nila, oh Marlica, binabanatan mo ng abogado ni Sara. So what? I have freedom of speech. Hindi ako bayad ni Inday Sara. Para what? Kung ano yung opinion ni Inday Sara, yun din ang opinion ko. Kung ano ang opinion ng mga alpot, yun din ang opinion. Excuse me. Sabi ka ni Harry Roque, Maharlika is Maharlika. You cannot tell her what to say and what to do. Kaya kahit sinong kumausap kay Harry, kayo kumausap kay Maharlika. Kung makikinig sa inyo yon. I am fighting for what is right. I am fighting na ma-release ang Pangulong Duterte. Bakit ngayon tinitira ni Kaufman si Hanilet? Sa pagtira niya kay Hanilet, although hindi pinangalanan, tinitira niya rin ang isang anak na si Kitty. Walang vested interest si Hanilet. Ang interest ni Hanilet at interest ng mga Duterte, makalaya ang Pangulong Duterte. Paano magkaroon ng vested interest si Hanilet? Hindi naman siya si Alpotera. O baka magulat na lang tayo, Kaufman. Papasukin mo na si Alpotera. Kasi what? Tandaan nyo to. Ikaw, Kaufman, eto ha, tandaan mo to. Huwag mong gagawin. Nasasabotahin si Hanilet. Ibubuking ka namin dito. Ako na ang magbubuking. I have information right now, pero mag-hold muna ako. Hindi ako nanininda. Kailangan malaman ng taong bayan. Di ba recently, walang visit si Hanilet? Tignan natin. Ako, hindi ako makampi kay Hanilet. Kasi ang kinakampihan ko, ang buong Duterte, I don't care sa kanilang family feud kung meron man. Wala akong pakialam sa kanilang differences. Which is, ang alam ko, sinabi ni Inday Sara, ang napakagandang nangyari sa panggigipit ni Marcos Jr. ay nagbuklod-buklod silang magpamilya o, you know. At yun ang pinaka-happiest moment ko nung narinig ko yun. I was there sa harap ni Inday at ni Kitty at ni Hanilet. So ako dito, mga kababayan, hindi ako pwedeng tumango lang at nagpapaniwala dito sa written interview na ito na scripted. Pakita mo Chipmunk at Kaufman. Ikaw, Kaufman, ipakita nyo yung communication ninyo. Paano nag-start itong interview na to? Alam yan ng mga journalist. Even lawyers, you know this, right? Hindi ka naman pwedeng magre-release lang, ayan, written interview. Paano nagsimula yan? Saan yung letter of intent for sa ano ni Chipmunk na nagkaroon siya ng interest na magkaroon ng interview si Kaufman? Sino nag-initiate? Huwag tayo maglokohan dito, putang ina. Di ba? Huwag tayong maglokohan, Kaufman. Ilabas mo. I challenge you. If you're really a good lawyer for President Duterte, ilabas mo. Smoke Sari yan, i-challenge mo yan. Ilabas mo ang communication ng Chipmunk. Paano nag-start itong kaputahang written conversation na inatake si Hanilet, inatake si Harry Roque. By now, dapat ang pamilyang Duterte ay, you know, i-eject na yan si Kaufman. Okay, sabi dito, sayang ang bayad nyo dyan, Day. Imagine mo, kailangan pa makipagkita kay Marcos Jr. Baka nga, isad nyo nga kay Inday yung yung pinost ko dyan sa Boljakan. Pwede ba? Ano nyo kay Inday yan? Isend din nyo, baka hindi niya narinig. Sabi ni Kaufman, mapapalaya lang 100% ng tatay mo, Day. Pag makipag-meet and greet siya kay Marcos Jr. Isang napakalaking budol na lawyer yan. Kung ikaw ay magaling na lawyer, hindi ka magsasalta ng ganyan. Kahit nasa mind mo yan, hindi mo yan sasabihin. Kasi you believe na merong independent body yung ICC. Tama ba ako, Spoke Harry Roque? Nandun ba si Harry? Mamaya, tatanungin ko sa kanya yan. O, sabi pa ni Kaufman dito, pang ilang tanong ba to?
All right. This was crazy scheme because the release of the former president would require the cooperation of the Dutch government, something unlikely to be forthcoming if they are being sued by the person concerned. I was also told that once the Dutch lawyer learned that Harry Roque was a fugitive from justice, he served all contact with him. Okay, kita mo. But Harry Roque is persistent. Nagpupumilit daw si Harry to the point of obsessive and with this plan. He could very well have jeopardized the defense's efforts to release the former president. Si Harry pa ngayon, magjo-jeopardize pagpa-release kay Pangulong Duterte. Nakita niyo na yung sisi? Anong kinalaman ni Harry? Magkaiba po ang domestic legal remedy na gustong ihain ni Harry Roque kung papayag ang pamilya sa ICC. Paano magjo-jeopardize? Tinanong ko rin yan kay Harry. Spokes, I was there. May mga witness ako dyan. Sabi ko, Spokes, hindi ba yan magkakaroon ng problema? Kasi hindi naman ako abogado. Ako lang naman yung sa aking payak na pangunawa. Sabi ko, hindi ba yan magkakaroon ng problema sa ICC na kung magkakaroon ng panibagong ganyang case? Ang paliwanag ni Spokes, tatanong na naman natin yung mamaya, no, Marlica, it's different thing. Dahil ang sinusunod ng ICC, yung Rome Statute, ang sinusunod natin, yung domestic law, which is Dutch law. Paano ma-jeopardize to, Kaufman? Bakit ngayon may sisi na? Sino nagsabi sa'yo niyan? Si Amy ba? Na kailangan idiin si Harry Roque dahil maingay si Harry Roque. Talaga namang maingay si Harry Roque kasi matalino yung tao at alam niya ang tama at mali para kay Pangulong Duterte. Vested interest si Harry Roque. Kung alam nyo lang. Kung walang pakialam si Harry Roque, diyan kay Pangulong Duterte. Dahil diba, sinabi ni Inday, pumunta ka, diba? Hindi na sana umalis yan kung saan siya galing. Ang sarap ng buhay niya doon. Nag-usap kami. Marlica, pupunta na naman ako. Diyos ko, magpa-process na naman ako. Back to zero na naman ako. Ano sabi ko sa kanya, Spokes? Para kay PRRD, puntahan kita doon. Huwag kang mag-alala. Punta ka, ha? Ganyan-ganyan. Punta ka? Oo, pupuntahan kita doon. Yan yung katotohanan. Walang vested interest si Harry Roque. Kaya, yung taong yan, na akala ninyo, hindi nyo pa kasi nakilala si Harry Roque. Yung taong yan, ipaglalaban ko dahil nakakita ko yung kanyang willing to sacrifice yung kanyang sitwasyon para kay Pangulong Duterte bilang isang spokesperson ni Pangulong Duterte. Wala siyang vested interest. Pwede na sana siyang manatili kung nasaan siya. Ang sarap ng buhay niya doon. Wala siyang binabayarang renta. Lahat, Basta, dito sa Dahig, siya nagbabayad. Siya namamalengke. Nakita ko yan. Gigising pa ng maaga, pagtitimpla kami ng kape. Thank you, Spokes. Lahat ng bisita niya, pinagluluto niya, pinagtitimpla kami ng kape. Dahil yun ang kasiyahan ni Spokes Harry kasi mahilig siya magluto. Ngayon, sisirain niyo si Harry? Sisirain mo, Kaufman? Nasasabihin niya, majo-jeopardize daw yung effort ng defense? Anong kanalaman ni Harry sa ICC? Kayo yung lawyers. Ikaw. Okay, tuloy natin ang sagot niya. I have made it known that I would find it hard to forgive him for that. I refuse to entertain his ramblings. Nako, sasagutin ni Harry ito mamaya. Hindi daw niya mapapatawad. Really, Kaufman? Ang bait-bait mo doon sa mga palitan ninyo ng conversation ni Harry? Si Harry na magkwento niyan, hindi ako. Okay? Dahil mas maganda si Harry. Sinasabi ni Kaufman, from day one, Harry Roque has portrayed himself as the only person capable of defending the former president. Walang ganyang portrayal si Harry Roque. Motivating the public against me and my team. Kailan? Sinasabi ni Harry yan. Hindi nagsalta si Harry against sa'yo. Until itong mga ganito na dahil may pa-interview ka. Ilabas mo, Kaufman. Yuong. Total, may nagtatranslate naman sa kanya. Ilabas mo, Kaufman, yung conversation ninyo ni Chipmunk kung paano nagsimula ang interview. Dahil pag nawala kang nailabas, jutang Janina, nakipagkulod ka dito sa kay Chipmunk at kung sino ang taong nasa likod mo. You are not for Pangulong Duterte. I'm sorry, Vice President Sara. This is just my assessment sa abogado ninyo. Sabi ko nga, I deal with lawyers also. May karapatan ang kliyente na mag-speak up kapag napupunta sa maling landas ang kanyang abogado. Sige nga, ilabas mo nga, Kaufman. Yan ang i-challenge nyo kay Kaufman at saka kay Chipmunk. Ilabas nyo ang communication nila. Paano lumabas itong written interview? Dahil pag wala siyang nailabas, ibig sabihin, budol to. Nag-usap sila, kunyari, maglabas ka ng statement, written interview, tirahin natin si Harry, tirahin natin si Anilet. Do you think? My God. Kaya naman, no wonder, nananawagan ng mga alpotera na i-unfollow ko. Kahit si Mutya na lang,
ang nakikinig sa akin, o si Vega Warp, kaming dalawa na lang, eto pa rin ako. Kaya ganito sila, team effort itong Mangga Alpotera, mga kababayan. Hindi niyo ba napapansin? Team effort sila to attack Maharlika, and still, I'm still gorgeous because of iconic Claire Collective. Be iconic, be the revolution. Kaya revolution ako talaga everyday dito. Pero yung mukha ko, nilagyan ko yan ng naglagyan ko ng glue stick yan ha. So ikaw Alpot, maglagay ka nito para yung alap-up mo matakpan mo dahil yung mukha mong puro alap-up. Alam mo ba si Alpot? Feeling niya gwapo siya. Yung mukha niyan puro an-an. Ito kailangan mo ng iconic Claire Collective. Okay? Bayaran mo walang libre. 'Di ba? Ayan takpan na. Pero wala naman akong an-an. Excuse me, si Alpot may an-an.